Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. SPO3 Ricky Santa Isabel at asawang si Jinky isinasailalim na sa financial investigation ng Philippine National Police. PNP Anti-Kidnapping Group Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao dumipensa sa pagdadawit sa kanya sa G.I.C.Ju kidnap slay case. Police Superintendent Rafael Dumlao III na dinadawit sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreano, sinampahan na ng kasong administratibo upang tuluyang matanggal sa serbisyo. Mga pulis na isinasangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa, muling nanindigang lehitimo ang kanilang operasyon. Perjury at contempt charges posibleng kaharapin ang dalawang opisyal ng Bureau of Immigration dahil sa manay pagtatago ng impormasyon sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Jack Lam bribery scandal. 2 sa 4 na ethics complaint laban kay Senator Laila De Lima dinismiss na ng Senate Ethics Committee. Ngunit investigasyon sa umunoy pakikialam nito sa lower house inquiry kaugnay ng bilibid drug trade patuloy. Natatanggap na benepisyo ng mga manggagawa dapat na ring taasan kasunod ng dagdag pensyon sa mga retiradong miyembro ng Social Security System. 84 na kandidato ng 2016 Miss Universe pageant nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang hurado para sa kompetisyon pinangalanan na. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Camarines Sur at Bacolod City, pati na ang lalaking nabugbog sa Baguio City. Ito ang balita ni Bernard Danis. Irespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng 2 motorsiklo sa barangay Gingoray, Tigaon, Camarines Sur noong Sabado. Nagtamo ang 59 anyos na si Domingo Tahoyo ng sugat sa paa at idinadaing ang pananakit ng dibdib habang mga gasgas at bukol ang tinamo ng kabanggaan nito na si Richard Liwag. Matapos napatan ng first aid ay inihatid na ang dalawa sa Bicol Medical Center. Nasawi naman sa insidente ang angkas ni Mang Richard na si Aaron Liwag matapos masagasaan ng kasunod na sasakyan. Sa Bacolod, banggaan rin ng motorsiklo ang narespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Araneta Avenue sa Barangay Singkang Airport noong Sabado. Sa investigasyon ng mga otoridad, binangga ng motorsiklo ni Domingo Lapas ang motorsiklong sinasakyan ni Kim Gabitoya at angkas na si Kimberly Estornillos. Matapos bigyan ng pangunang luna sa mga sugat ni Gabitoya at posibleng bali sa tuhod ni Estornillos ay isinugod na sila sa ospital. Sa Baguio City, tinulungan rin ng UNTV Rescue ang 18 anyos na si Jeffrey Balugan na nabugbog sa Upper Magsaysay noong Sabado. Naabutan ng grupo si Balugan habang nagpapablatter sa Police Station 1 at tumanggi na siyang magpadala sa ospital matapos bigyan ng first aid. At sa Quezon City, binigyan rin ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang isang ginang na nasugatan sa binti at balikat matapos magkatulakan sa sinasakyan niyang bus. Ayon kay Ginang Florida Valeriano, nagpanik ang mga pasahero matapos umanong may sumigaw na nasusunog ang bus nang makaamoy sila ng nasusunog na plastic. Matapos napatan ng first aid ay tumanggi na siyang magpadala sa pagamutan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, isasama na rin sa mga investigasyon ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel dahil sa umano'y mga nalalaman nito sa G.I.C.Ju kidnap slay case. Ito ang balita ni Leia Ilag. Hindi ligtas sa investigasyon ng Philippine National Police ang misis ni SPO3 Ricky Santa Isabel na si Jinky dahil sa dami umano ng mga nalalaman nito sa operasyon ng kanyang asawa, partikular na sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.I.C.Ju. Ayon kay Anti-Kidnapping Group Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, maging sila ay tila nais paikutin ng mag-asawa upang linisin ang kanilang pangalan sa isyong kinasasangkutan. May mga group of suspects kami. At ang sabi niya, ito mga kasama ba to? Kung yan ang gusto niyo sir, dadapaan ko na yan. Ay hindi pwede yan.
ganun sila kamarunong. Kami ang isineset up. Hindi kami maglalaro sa laro nila. Kabilang sa masusing tututukan ng AKG ang financial investigation sa mag-asawang Santa Isabel dahil umano sa dami ng pinatatakbo nilang negosyo. Nagkakaroon na kami ng financial investigation. So doon namin siya bubustatan kasi all along alam namin siya yung asawa na alam niya yung activity ng asawa niya. So yung fruits of the crime, doon namin siya ikakabit. Dumipensa rin si Dumlao sa ginawang pagdadawit sa kanya ni Jinky sa kaso ni Jiik Ju. Aniya, nakipagkita ito sa kanya kasama ang kanilang abogado sa Campo Crame, subalit wala silang nakuhang impormasyon dahil nais muna ng mga itong linisin ang pangalan ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa media. Kung sinasabi niya na pumunta ko sa bahay niya, kasinungalingan na naman yan. Sinabi naman ni Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa na handa rin silang imbestigahan ang iba pang idinadawit sa kaso, subalit hindi aniya sila papadikta sa nais ng asawa ni Santa Isabel. We will consider lahat ng information na ibibigay niya. But we will not be guided or we will not be dictated by the wishes ng asawa na yan. Because for all we know, he is the wife of the main suspect. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagsalita na si PO2 Christopher Baldovino sa kanyang nalalaman sa ginawang surveillance sa Korean businessman na si Jiik Ju. Aniya, inakala niyang lehitimo ang operasyon dahil sa tropa ng NBI na kasama nila sa pagsasagawa ng surveillance. Nagbabalik si Leia Ilagan. Humarap na sa media ang isa sa pulis na pinangalanan at ininadawit sa kaso ng pagdukot at pagpaslang kay Jiik Ju. Ayon kay PO2 Christopher Baldovino, mali ang lumalabas sa mga balita na siya ang nagbalot ng tape sa mukha ni G dahil hindi anya siya kasama nang dukutin at patayin ito. Ang tanging partisipasyon lamang aniya niya ay doon sa operasyon noong October 4 kung saan mayroon silang huhulihing Koreano sa bisa ng warrant of arrest na hawak ni Santa Isabel. Pumasok kami sa Friendship Plaza. Pagdating ko sa Friendship Plaza, tingnan namin, inikutan namin yung subject nung yung bahay ng subject. Kaya naman kami sumama as a technical support unit ng AIDG. Kami kasi yung mga kumukuha ng picture. Pag ibinigay na sa amin yung subject, yung bahay, yung target, kami yung kukuha ng picture. Pag minsan nagagawa namin na kunin kung kailangan na paliparan para makuha yung buong bahay, ako yung nagpapalipad ng drone. Subalit wala aniya sa bahay at wala ang sasakyan ng kanilang target kaya't umalis aniya sila matapos na makatanggap ng tawag si Santa Isabel at nagtungo sila kung nasaan ang target. Inakala niya aniyang legitimate ang operation dahil may kasama silang 4 na tauhan ng NBI kung saan ang isa ay nakilala lamang sa alias Jerry. Pagsakay namin, nagpapakita na ng warrant to si Santa Isabel, sa search warrant o warrant yung pinapakita. Hawak niya lang ganyan. May warrant tayo dito, search warrant, parang ganun. So walang problema to, legal to. At saka may mga tropa na tayong NBI na makakasama kasi joint to ng AIDG na opisina natin at saka ng NBI. So naniwala naman ako, naniwala kami kasi alam namin legal eh. Dito niya rin narinig kay Santa Isabel ang pagtatanong nito sa kausap sa telepono kung na-flat na ang gulong ng target nilang biktima. Tinawagan uli ni Santa Isabel, sure ka ba na na-flat mo na yung gulong? Sabi niya, oo, yung isa. Bakit isa lang? Dapat dinalawa mo para siguradong hindi makaalis. Kasi makakaalis pa yan eh. Si alias Jerry ang sinasabing nasa likod ni Santa Isabel sa pag-withdraw ng pera sa Green Hills mula sa ATM card ni G. Pahayag pa ni Baldovino, kinilabutan siya nang pumutok ang balita ng pagdukot at pagpaslang kay G noong Nobyembre at nagulat siyang ito rin ang sinurveillance nila noong October 4 nang madamay na ang kanyang pangalan sa issue. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame.
Kumbinsido ang hepe ng pambansang pulisya na malaki ang naging partisipasyon ng pulis o ni Police Superintendent Rafael Dumlao III sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Ito ang balita ni Grace Casin. Hindi maitago ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang kanyang galit nang matuklasan ang umano'y sabwatan ni na SPO3 Ricky Santa Isabel at team leader nitong si Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kumbinsido si De La Rosa na malaki ay naging partisipasyon ni Dumlao sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Nandoon siya nung pinatay. Nandoon siya nag-usap sa bago pinatay. Ilang beses nakita nung SPO4 na nag-usap si Dumlao at saka si Santa Isabel. 3 beses. 2 beses dito isang beses dito sa parking lot ng malapit sa EDSA, sa Obar. Isang beses doon sa training service. Isang beses na naman dyan, bumalik na naman dyan sa Obar bago pumasok dito sa PCRJ para patayin. Sa salaysay ni PO2 Christopher Baldovino, kinumpirma niyang sa unang surveillance na isinagawa nila sa bahay ng isang Koreano sa Angeles, Pampanga noong October 4, si Dumlao Anya ang nagbibigay ng instruction at kausap ni Santa Isabel. Minsan kasi na ginawa ni Santa Isabel nung nasa sasakyan kami, siguro nagkamali siya o na loudspeaker niya. Tapos narinig lang yung, nasaan na kayo? Kamusta yung lakad nyo? I-send mo sa akin yung picture. Ayun, kilala ko naman ang boses ni Police Superintendent Rafael Dumlao. Ayon sa PNP Anti-Illegal Drugs Group, magagamit na itong probable cause sa mga aligasyon laban kay Dumlao. Kasalukuyan na itong naharap sa kasong administratibo upang tuluyan ng matanggal sa pwesto. He mislead the group about what really transpired during that October incident. And second is that is dishonesty. Tinago po nila sa amin ng pagkatagal-tagal. Kaya lahat pong mga taong involved dito ay talagang papatawan natin ang pinakamataas na parusa na matanggal sa serbisyo. Isinailalim na noong Huwebes sa protective custody ng PNP si Dumlao habang iniimbestigahan ang kaso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hindi pa man nare-resolba ang Ji-ik Ju kidnap slay case ay may panibagong kaso na namang kinasasangkutan ang mga pulis at ito ay ang robbery hold-up sa isa na namang Korean national. Nagbabalik si Grace Casin. Dismayado si PNP Chief Ronald De La Rosa nang makarating sa kanyang opisina ang impormasyong nasangkot ang ilang pulis sa isang robbery hold-up case. Ayon kay General De La Rosa, isang Korean national ang biktima ng mga tiwaling pulis sa Angeles, Pampanga noong Disyembre. Hindi na idinetalya ng PNP Chief kung sino-sino ang mga pulis na involved sa kaso, ngunit tiniyak nitong pananagutin niya ang sinumang mapapatunayang sangkot dito. No cover up, huwag kayo magkala, no cover up. Ang cover up na gagawin natin kukubira natin ang lupa yung mga pulis na yan. Samantala sa kasagsagan ng investigasyon ng PNP sa kaso ng Korean businessman na si Ji-ik Ju, sinabi nitong mas lalaliman pa nila ang pagsisiyasat sa kaso. Ito'y matapos hindi siya makumbinsi sa mga impormasyong ibinigay ng pangunahing suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel nang magkausap silang personal. Puro self-defense, puro alibay. Yung taong naihipit na gumagawa ng mga istorya, halata mo naman yun. Hindi rin muna dadalhin sa Angeles, Pampanga si Santa Isabel hanggat hindi pa na-validate ang umano'y natatanggap nitong mga banta sa buhay. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nanindigan ng mga pulis ng CIDG Region 8 na lehitimo ang kanilang operasyon sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail noong nakaraang Nobyembre 2016 kung saan napatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Ipinagpatuloy ngayong araw ng DOJ ang preliminary investigation sa kaso ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at inmate na si Raul Yap sa loob ng Leyte Sub-Provincial Jail noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dumalo ang 23 pulis na respondent sa kasong multiple murder sa pangunguna ng dating hepe ng PNP CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos. Sa magkakahiwalay na counter affidavit, nanindigan ang mga pulis na lehitimo ang kanilang operasyon at sinusunod lamang nila ang utos ng korte. The operation was not only legitimate but was following a court order. You should remember that up to now the 2 search warrants are still valid and legal. Itinanggi rin ng mga pulis na nagsabuatan sila upang patayin si Mayor Espinosa. Conspiracy has to be proven with the same evidence as what they say about the murder, the alleged murder. They have not come up with any evidence. All the respondents have filed their respective affidavit telling the panel what they were doing on the 5th of November 2016 to prove that there was really no conspiracy. Nanindigan rin ang mga pulis na nanlaban at nakipagpalitan ng putok ang napatay na alkalde at isa pang inmate. The autopsy of the 2 cadavers indicate that there were powder burns. Some of the policemen witnesses to the shooting of Raul Yap, for instance, he heard 2 kinds of gun reports. One was louder and the succeeding was less loud. Questionable rin umano ang reklamong isinampa ng NBI dahil 5 sa mga inirereklamo ay hindi naman kasama sa operasyon. Kabilang dito ang 2 babaeng pulis na sina PO1 Crystal Jane Gisma at PO1 Divine Grace Ongalia at si Senior Inspector Eric Constantino na nasa Cagayan pa nang isagawa ang raid sa bilangguan. Naghain naman ng karagdagang reklamo si Kerwin Espinosa, ang anak ng napaslang na alkalde. In every case, ganito kasi in every case meron naman talagang private complainant and Kerwin stands as the private complainant in this case. Itutuloy ng DOJ ang preliminary investigation sa February 2. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naniniwala naman ang ilang mambabatas na napapanahon na ang pagpapatupad ng malawakang reforma at pagbuwag na umano'y sindikato sa hanay ng Philippine National Police kasunod ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng ilang pulis. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Hindi mananawagan ng anumang pagbibitiw sa pwesto ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng House Minority Group kasunod ng kidnapping at pagpatay kay G.Ick Ju sa loob mismo ng Camp Crame. Sa halip, nais nila magsagawa ang PNP ng masusing investigasyon sa insidente at kung kinakailangan ay magpatupad ng malawakang reforma sa kanilang hanay. Kung makakapagtrabaho pa ba ang kanyang mga tauhan sa PNP na naaayon sa kanilang sinumpaan to serve and protect the people, not to kill and get money from the victims. In the next 60 days, he should cooperate with the investigating body in the case build-up. We don't believe na this is an isolated case. Marami pa yan siguro na darating. Ayon kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring insidente ng sinasabing tokhang for ransom. Noong August 2016, may naging kliyente siya na isang sugar trader na nabiktima nito at nakuhanan umano ng mga tauhan ng Bulacan Police ng kabuuang 1.6 million pesos. Nung kinagabihan, dinukot siya ng mga pulis. Ang sabi, meron daw siyang warrant of arrest. Ang sabi ng aking kliyente, pakita nyo, walang napakita. Hindi kusa sumama yung aking kaibigan, ibinuhat siya. Sinabi pa ng mga mambabatas na ang mga kasong ito ay dapat na matutukan ng pamahalaan at tingnan ng posibilidad na may ilang grupo na nais lamang samantalahin ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa ibang balita, dinismiss na ng Senate Ethics Committee ang 2 sa 4 na ethics complaint laban kay Senadora Leila De Lima. Bagamat patuloy pang iniimbestigahan ng komite ang umano'y pakikialam ng senadora sa lower house inquiry kaugnay ng Bilibid drug trade. Ito ang balita ni Aga Kaakbay.
Dinismiss ng Senate Ethics Committee ang unang dalawang reklamo laban kay Senator De Lima dahil sa issue of jurisdiction. Ito ang pahayag ng chairman ng komite na si Senator Tito Soto III. We are dismissing the original complaint of Attorney De Jesus and Mr. Polmano because of the jurisdiction issue. We did not touch on the form and substance anymore because the jurisdiction issue was resolved. Ayon kay Senator Soto, ang umunoy bribery issue laban kay De Lima at ang pagkakaroon ng relasyon sa kanyang driver bodyguard ay nangyari noong ang senadora ay DOJ Secretary pa noon at walang jurisdiksyon ang Senate Committee para ito ay imbestigahan. Binigyan diin naman ni Soto na ang supplemental complaints ni Attorney Abelardo De Jesus na kaisa ng complaint mula sa House of Representatives ay mayroong substance para ipagpatuloy ang investigasyon. Now, as far as the second supplemental complaint of Attorney De Jesus, which jives with the violation, with the complaints of the House of Representatives, we are consolidating it because it passes the form and substance issue. Ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon sa umunoy payo ni De Lima na huwag pumunta si Ronnie Dayan sa ginagawang investigasyon ng House of Representatives kaugnay ng bilibid drug trade. Babalangkas ang Senate Ethics Committee ng resolusyon patungkol sa naturang complaint kay De Lima at bibigyan ang senadora ng 15 days para sagutin ang naturang resolusyon. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Malaking bahagi ng Tiwi Albay wala pa ring kuryente. Halos isang buwan matapos manalas ang bagyong Nina. DENR at DOH nagipagpulong sa mga operator na dalawang inirereklamong planta sa Limay Bataan kaugnay sa inilalabas na babahong amoy at abo. Maaari nang magsagawa ng joint investigation ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa mga lalabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Ito ang balita ni Edith Artates. Nilagdaan ng pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines ang supplemental guidelines para sa full operation ng Joint Monitoring Committee sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Ang paglagdang ito na magkabilang panig ay isang mahalagang hakbang sa usaping pangkapayapaan sa ilalim ng Duterte administration. Matapos malika ang unang draft ng supplemental guidelines noong taong 2004, ngunit bigong malagdaan ng matigil ang peace negotiation noong taong 2011. Ayon kay Government Peace Panel Chairman at Labor Secretary Silvestre Bello III, kabilang sa mga nakapaloob sa naturang guidelines ay ang pamamaraan kung papaano matutugunan ng mga reklamo kaugnay sa mga paglabag ng government force at armed wing ng NDFP na New People's Army. Napakahalaga itong signing na ito dahil matagal nang merong CARIL pero yung implementing rules hindi na i-implement dahil wala pang supplemental guidelines for the function of both the GRP and the NDF monitoring committee. That means we will now have a full guideline for the monitoring of the implementation of CARIL. Positibo naman ang pananaw dito ni NDFP Peace Panel Chairman Fidel Agcawile dahil makatutulong ito sa pag-usad ng ongoing peace talks. And these supplemental guidelines will help to process to the processing of these complaints, how they will be dealt with by each side, and also should there be a determination that the joint monitoring committee would conduct investigation on the complaints, then it is also here provided for in the supplemental. Sa pamagitan rin nito, ipinakikita ng kasalukuyang administrasyon ang pagmamalasakit at pagrespeto sa karapatang pantao at pagpupursige nito sa pagsulong ng pangmantagalang kapayapaan. Areas of conflict. That's why the GRPMC is now in close coordination
with the AFP, the police, and even the Bureau of Jail and Management of the Philippines to ensure that human rights are protected and upheld in their own forces. And we will endeavor to have all forces of government, all agencies that are concerned with human rights, including the Commission on Human Rights and the Presidential Committee on Human Rights, to work towards not just what the Carril provides, but even beyond, including the covenants on civil and political rights, the covenant, international covenant on economic, social, and cultural rights, and most basically, the United Nations Declaration on Human Rights. Ang supplemental guidelines for JMC ay nilagdaan sa ikatlong round ng peace negotiation sa pagitan ng pamahalaan at ng NDFP sa Rome, Italy. Samantala, 3 substantive agenda pa ang natitirang talakayin sa pagpapatuloy ng peace talk bago mabuo ang final peace agreement. Ito ay ang socio-economic reform, political and constitutional reform, at ang hostilities and disposition of force. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italia. Sa kaugnay na balita, tiwala ang Malacanang na hindi makakaapekto sa peace talks ang nangyayaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelding grupo sa Makilala, North Cotabato nitong weekend. Kumpiyansa si Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nakatuon ng pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Should not affect anything, any of the ongoing talks. Simply because the talks are ongoing and we are intent on focusing on settling the matter. Isa ang nasawi sa panig ng rebelding grupo na magkasagupaan ng mga tauhan ng militar at mga ito sa Barangay Biyangan nitong Sabado at Linggo. Minomonitor na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga grupong nakikipag-alyansa sa militanteng ISIS kasunod ng babala ng US Pacific Command hinggil sa posibleng terror attack sa Asia Pacific. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mas paiigtingin ng hukbong sandatahang lakas ang operasyon laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf at iba pang teroristang grupo na nakikipag-alyado sa militanteng ISIS. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, proactive ang monitoring at operasyon ng militar laban sa mga ito bilang bahagi na rin ng bagong kampanya laban sa mga teroristang grupo. At ang ating puwersa ngayon, lalo na sa lugar ng Western Mindanao ay handa upang harapin itong mga bantang ito at tukuyin ang mga pinagmumulan ng mga grupo. Naniniwala ang AFP na ang panggugulo ng mga teroristang grupo gaya ng Abu Sayyaf at Maute Group ay bahagi ng kanilang estratehiya upang mapansin at makakuha ng pondo mula sa ISIS. Muli namang humingi ng suporta sa publiko ang AFP upang mapangalagaan ang seguridad ng bansa. At kung may mga pagkakataon na may nakikitang mga tauhan na hindi naman tiga sa inyo, kahina-hinala ang galaw o mga bagay na nakakalat dyan na iniwanan na hindi lamang pinansin, maaring mga yan ay ginagawa ng mga taong masama ang balak. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Naniniwala ang People Management Association of the Philippines na dapat na rin taasan ng natatanggap na benepisyo ng mga manggagawa kasunod ng dagdag pensyon sa mga retirado miyembro ng Social Security System na nakatakda ng ipatupad sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Joan Nano. Suportado ng People Management Association of the Philippines o PMAP ang pagdaragdag ng 1,000 pisong buwanang pensyon ng mga retiradong miyembro ng SSS. Subalit ayon sa grupo, malaki ang magiging epekto nito sa mga pangkaraniwang manggagawa na nagbabayad ng kontribusyon dahil mas maliit ang kanilang kita. Ang nakikitaan nilang remedyo dito ay magkaroon din ng reforma sa benepisyong ibinibigay ng SSS sa iba pang mga miyembro. Dapat isipin din yung actuarial viability, no, o yung buhay ng buong pondo. Kasi nga ang makikinabang dito hindi lang naman yung mga pensioners. Ang nakikinabang sa pondo ng SSS ay lahat ng bumubuo nito.
Dapat din aniya ay mas mataas at epektibo ang pangongolekta ng kontribusyon at credit loan payments. Gayon din ang pagpapaigting sa kakayahan ng SSS na kumita mula sa kanilang investment. The depletion of the investment fund will be mitigated. To that extent, the possible reduction in actuarial life of the fund will also be mitigated. Responsibilidad din ng mga namumuno sa SSS na pagandahin yung performance ng investment fund. Umaasa naman ang PMAP na maikokonsidera ng pamahalaan ng kanilang mga suwestyon na layong mapabuti at mapalago ang pondo ng SSS sa kapakanan rin ng mga miyembro nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Nakipagdialogo na ang Environmental Management Bureau Region 3 sa operator ng 2 planta sa Limay, Bataan na inirereklamo ng mga residente dahil sa inilalabas itong abo at mabahong amoy. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nagpulong na kaninang umaga ang mga kinatawan ng Environmental Management Bureau Region 3 at mga operator ng 2 inirereklamong planta sa Limay, Bataan na Petron at San Miguel Corporation. Dumalo rin sa pulong na ginawa sa City of San Fernando, Pampanga ang health officers na sumuri sa mga residente na nagkaroon umano ng mga sakit sanhi ng ash spill. Ayon sa DOH, batay sa paunang eksaminasyon, normal lang na may tuturing ang na-diagnose nilang mga sakit ng mga residente na nakatira malapit sa planta. Ngunit hindi pa ito nila masasabi kung sanhi nga ba ito ng abo na ibinubuga ng inirereklamong mga planta dahil walang kapasidad ang Pilipinas para masuri ang mga nakuha ritong sample. Sa ngayon ay ipinadala na nila sa Japan ang specimen at halos 1 buwan nang maaaring itagal ng gagawing eksaminasyon. When we went there, I mean, nung last week, we didn't see anything significant na sudden increase or clustering. Parang ang tingin namin normal pa lang. Hindi naman makapaniwala ang mga apektadong residente sa ulat ng DOH at ng LGU na walang mabahong naamoy sa lugar. Hindi naman po kami talaga nagsisinungaling. Parang sinasabi nila na yung lugar namin na wala silang naamoy. Paano po ba talaga ang gusto nilang mangyari sa amin? Una nang iginiit ng mga residente na mahigit 400 na sa kanila ang nagkakasakit dahil sa mabahong amoy na inilalabas ng 2 planta bukod pa sa pagkakaroon nila ng ubo at sakit sa balat. Panawagan naman ng Limay Concerned Citizens Incorporated at Coal Free Central Luzon Network na dapat may managot sa perwisyon dulot ng 2 planta. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye ang DNR-EMB sa resulta ng kanilang dialogo. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. At karing kay katamang balitang Promdi. May nawagan laking national government deng residente ang pong local officials ning Tiwi Albay abilisan deng rehabilitasyon karing lugar as sinira na ning bagyong Nina. Ining balita ng Alan Manansala. Halos 1 buwan na ang nakakalipas ng manalas ang bagyong Nina sa buong Bicol Region. Subalit sa bayan ng Tiwi Albay, nagmimisulang ghost town pa rin ang kanilang lugar hanggang ngayon. Reklamo ng mga residente, wala pa rin silang maayos na supply ng kuryente sa kanilang lugar. Dinakaanan kami ng bagyo dito pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito, talaga katagal bago kami mabigyan ng aming pangangailangan. Hirap rin ng maraming estudyante sa bayan lalo na't magsisimula na ang kanilang examination week at hindi sila makapag-review ng maayos dahil sa kawalan ng power supply. Sana po matulungan po kami. Kung hindi kami nakapag-review, lalo kung may exam po kami, kaya medyo po nahihirapan din kami. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Albay Power Electric Corporation hinggil sa power restoration sa Tiwi Albay. Ngunit aminado ang punong ehekutibo ng bayan na maaaring matagalan pa bago maibalik sa normal ang pamumuhay sa Tiwi. Marami pa ang dapat trabahuhin para makabangon. Sa pinakahuling ulat ng Office of the Civil Defense, umabot sa 4,469 na pamilya o katumbas sa 20,643 katao ang apektado ng pananalasa ng bagyong Nina. Sa nasabing bilang, nasa 3,375 ang nawala ng tirahan. Ang appeal ko sa Presidente, una, matulungan yung mga tao, matulungan na magkaroon ng bahay at mabigyan ng hanap buhay. Pangalawa,
maayos ang maging eskwelahan dito sa bayan ng Tiwi at maging typhoon resilient. Sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa Camarines Sur nitong Biyernes, inilatag nito ang mga ayudang ibibigay sa mga apektadong lugar na hindi pa ganap na nakaka-recover. Nag-express si Mayor na gusto nang i-relocate, pero hindi yun kaya ng local government unit. So kailangan din ng tulong ng national government agencies. Kaya ni-refer ko na sa HUDC na bumaba na doon. Alan Manasala, UNTV News and Rescue, Tiwi, Albay. Ibalik na yung operasyon ng mapilang oil milling factory king Eastern Visayas, kebat dang may ka-recover king supply daring buko, kaya rin na ning may nalasan ng bagyong Yolanda anyang 2013. Ining report ng Jeneline Gakit. Katuig nga pagpatuman han Yolanda Recovery and Rehabilitation Program para han coconut industry, balik operasyon na ang pipira nga oil milling factory ha Eastern Visayas. Temporaryo nga nagsarado ang mga factory tungod hin kawaray suplahin lubi didahan magubahan bagyo Yolanda ang mga taramnan hinihalate nga Eastern Summer nga usa mga top coconut producers sa rehiyon. Sumalakan PCA Regional Manager Joel Pilapil, haira monitoring. Utro na nga namumung ang mga puno hinlubi nga naapiktaran hin guti han bagyo samtang aada naman na proseso hin fertilization ang mga bag-o nga tanom nga lubi. Usa nga indicator nga makasiring kita nga may ada na recovery iton production ang aton mga oil mills, iton mga planta nga nagaling sa aton mga kupras operational na. Although siguro diri hira full capacity. Iginyakan gihapan PCA nga diri na naangkatin coconut seedlings sa rehiyon ha Caraga, Buolngan, Mindanao kay napupod na han mga pipira nga coconut producers dinhi ang demand ha merkado. We are now sourcing the seed nuts or seedlings locally. So mayada na kita dinhi mapapalit specifically somewhere in Burawin nga through bidding may ada na mga supplier nga diniha aton lugar. Samtang may bago na gihapon nga gagamiton nga teknik ang PCA para coconut farming. Haylaro mansug ang method imbis nga usa nga puno an maitatanom kada na 10 ka metros, intutulo nga puno an po pwede maitanom para mas makadamo ang cocoa farmers. Jeneline Gaki, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. Binidayaking Tinungbo Festival king Pugo La Union ing miyayaliwang pamangan aning luto daking sagiwang kawayan. Ining balita ng Toto Fabros. Bakay ayo dagiti makmakan nga indasar dagiti 10 ken 8 nga barangay ken dagiti estudyante nga nakisalip ti kaunaan nga Tinungbo Festival ije Pugo La Union. Addaan adobo nga native nga tukak, ginataan nga igat, native nga manok, sadiwa nga ikan, dadakkel nga udang ken natnateng. Amin dagitoy nga masida ken uray ti inapoy ket nailuto babaen ti Tinungbo wenno nailuto na isar tinaganos nga bolo wenno tubong ti kawayan. Kasla nga best recipe gamin dato iti may isang mandalon sir Tinungbo. Di lingot di dyan ay bulo iso timang ti sabali nga raman di lutom nga sida. Panggep ti festival nga taginayunin ti kaugalyan dagiti inauna nga panagluto ti kawayan. Yeah, the Tinungbo is actually an old practice of our oldest of Pugo. Nagluluto sila sa bamboo notes na walang kaldero, walang posporo. So we want to relieve it para ipasa sa mga younger generation. Tiagdama basiten ti agaramid ti Tinungbo ket mapasamak laingen no addan na isang sangayan nga pasken. Iti panangiriswat iti daytoy nga events panggep ti lokal nga gobyerno nga maitandudo wenno maipromote ti eco-friendly tourism iti nadakamat nga lugar. Toto Pabros, UNTV Damag ken Salakan, La Union. At yan yung kekatamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. at 18 araw na po ang nakalipas. Mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen.
At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 84 na kandidato ng 2016 Miss Universe pageant nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang hurado para sa kompetisyon, pinangalanan na. Senado ngayong araw ang pagdinig sa issue ng umunoy panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam sa mga opisyal ng Bureau of Immigration mula sa Pasay City. Ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Nagpadala na nga ng demand letters ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa negosyanteng si Jack Lam upang pagbayarin na nga siya ng kanyang bilyong-bilyong utang sa gobyerno magmula na magsimula ang kanyang gambling business sa bansa taong 1999. Angela, ito ay matapos madiskubre nga ng PAGCOR na bahagi pala ng kanyang planong panunuhol kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre yung paghingi ng paboro upang linisin ang kanyang record ng utang sa pamahalaan. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni PAGCOR AVP for Community Relation and Services Arnel Ignacio na nahirapan ng PAGCOR na i-monitor ang illegal business ni Jack Lam dahil hindi rehistrado ang kanyang online gambling operations. Pakinggan natin si Arnel Ignacio ng PAGCOR. Before you asked for the figures, I was given the information. It was about 13 billion. Now, I just wanted to clear 13 billion or yes. 13 million? 13 billion. Billion? Yes. Billion. Yun ang total niyang, yun po ang total namin hinahabol. Ang hinahabol po namin sa kanya, siya po ay makapagbigay ng tamang percentage para sa PAGCOR, which is 15%. Inamin rin ng PAGCOR na marami pang online gambling operations na malaki pa ang utang sa gobyerno dahil hindi ito madali mamonitor at wala rin silang otoridad para ipag-utos ang pagpapasara sa mga ito. Samantala, Angela, kanina nadiin rin sa pagdinig yung ilang opisyal ng Bureau of Immigration na umani tumanggap ng bribery money mula kay Jack Lam kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 Chinese worker na naaresto sa Pampanga noong Nobyembre. Ayon naman kay Committee Chair Senator Richard Gordon, malaki ang dapat ipaliwanag ni Attorney Michael Robles at Attorney Al Argrosino sa pagtanggap nila ng 50 million pesos. Samantala, plano naman maghain ng contempt at perjury charges ni Senator Joel Villanueva dahil sa mga pagkukubli ng 2 immigration officials sa impormasyong tumanggap sila ng 50 million pesos mula kay Lam nang maimbestigahan ito ng Committee on Labor, Employment and Human Resources. Pakinggan natin si Senator Joel Villanueva. But he had the guts to go to the media and tell everyone na may ganito. During the hearing, Mr. Chairman, Attorney Argosino, you can talk to the chair. You can ask for executive session. But to conceal that very important information, sorry pero may apologize. Kapal ng Angela, ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, kakailanganin pa nila ng 1 or 2 pang pagdinig upang klaruhin nga yung mga hindi naging malinaw sa naging testimonya ng mga opisyal na nasasangkot dito sa issue. Sa February 7, Angela, muling ipagpapatuloy itong Senate hearing kung saan aasahan natin magpapaliwanag na nga yung tinuturo nilang tao ni Jack Lam na si retired Police Superintendent Warren Sombreno Jr. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nagulat mula sa Pasay City. And for the news abroad, U.S. President Donald Trump plans to talk with the leaders of Canada and Mexico to begin renegotiating the North American Free Trade Agreement, or NAFTA. Trump will be meeting with Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Mexican President Enrique Peña Nieto to begin the work on overhauling the deal. Trade experts, academics, and government officials say Canada and Mexico will also seek tough concessions and that NAFTA's zero tariff rate would be extremely difficult to alter, and any renegotiation would likely take several years. I ran a campaign somewhat based on NAFTA.
but we're going to start renegotiating on NAFTA, on immigration, and on security at the border. And Mexico has been terrific, actually terrific. And the president has been really very amazing. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is lifting restrictions on settlement building in East Jerusalem after the city's municipal government approved permits for the building of hundreds of new homes in the area. Netanyahu told the ministers of the move at a meeting where they also decided unanimously to postpone discussing a bill proposing the Israeli annexation of the West Bank settlement of Ma'ale Adumim, which is home to 40,000 Israelis. A brief statement issued after the discussion by the ministerial forum known as the Security Cabinet said the work on the bill would be delayed until after Netanyahu meets the new U.S. President Donald Trump. Netanyahu held his first phone conversation with President Trump, saying that the talk had been very warm and that he had been invited to a meeting with Trump in Washington in February. And in India, search and rescue operation for possible survivors in the deadly train derailment has almost ended on Sunday night. Workers were seen clearing up derailed coaches and repairing damaged rails in Vizianagaram district where the accident took place. The derailment, which happened Saturday night, has killed 39 passengers and injured 50 others, with 7 among them reportedly in critical condition. The country's railway ministry said a probe has been ordered into the incident to ascertain the exact cause of the derailment, but they have not ruled out sabotage. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Nanalo bilang Song of the Week sa Asawang Preso ASOP Music Festival ang komposisyon ng magkakaibigan na mula pa sa Amerika. Ito ang balita ni Anges Carrion. Hindi naging hadlang ang pagiging magkakalayo ng magkakaibigang Noni Ramos, P.A. Atienza at Nino Cristobal upang makabuo ng magandang awitin na napiling maging weekly winner sa A Song of Praise o ASOP Music Festival. Ang A Handsome Plan for Me ay patungkol sa pagpapasalamat sa Diyos ng isang anak dahil sa pagkakaroon ng mapagmahal na ina. Nagpapasalamat naman ang interpreter nitong si Lambert Reyes sa pagkakaroon muli ng pagkakataon upang makaawit sa ASOP. It's a great pleasure po to sing dito sa song na binigay sa akin ng ASOP. Kasi second time ko na ito sa ASOP, so ngayon lang ulit. Binigyan naman ng tips ng mga huradong sina record label executive Ito Rapadas, singer-actress Carla Martinez at Dr. Musiko Mon Del Rosario upang mapaganda pa ang naturang awit. Nakatunggalin nito ang mga awiting Aking Panalangin ni Van Mil Leonard Aliego sa rendisyon ni Mike Liave at Iibigin Kita ng Walang Hanggan ni Marshall Tonyacao na inawit ni Colorate Red vocalist Cookie Chua na muling ipinadinig ang phenomenal hit song na Paglisan. At sa'yo paglisan ang tanging pabaong ko ay pag-ibig. Muli namang madidinig ang awiting A Handsome Plan for Me sa ASOP Monthly Finals sa huling linggo ng Enero. Anges Carrion para sa A Song of Praise Music Festival. Nag-courtesy call kay Pangulong Duterte ngayong araw ang mga kandidata ng 2016 Miss Universe Beauty Pageant. Samantala, pinangalanan na rin ang ilang personalidad na magiging hurado sa kompetisyon. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Bago ang Miss Universe Coronation Day, puno pa rin ang schedule ng mga kandidata para sa kanilang rehearsals at pre-pageants. Ngayong araw, bumisita sa Malacanang at nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang 84 na kandidata. Hindi naman naitago ng Pangulo ang paghanga sa mga nagagandahang kandidata ng Miss Universe 2016. Before I proceed, I'd like to make an admission.
that never in my life I have been with a room full of beautiful women. This is a rare privilege and an honor, and I hope that this day will never end. And I must say that God is really good. Aside from the worries of governance, all the troubles in the world, when we look at you, we forget the universe, but only you. Tiniyak din ng Pangulo na handa ang Department of Tourism kasama ang mga katuwang sa pribadong sektor upang maging maayos ang pagdadao sa bansa ng Miss Universe 2016. Sa huli, pinayuhan ng Pangulo ang mga kandidatang maging inspirasyon ng pagbabagong hinahangad ng bawat isa para sa buong mundo. The Miss Universe competition, or any beauty contestant for that matter, is an opportunity for you to represent your country, to promote your advocacies, and to advance women empowerment to a greater audience. Samantala, may ilang pagbabago sa format ng pageant sa ilalim ng WME o William Morris Entertainment. Kabilang dito ang pagpili ng top 12 mula sa dating top 15 candidates na gagawin sa kanilang pre-pageant. Samantala, ilan sa mga judges, guests at performers na pangalanan na rin. Kasama na dito si 1994 Miss Universe Sushmita Sen at 1993 Miss Universe Dayanara Torres. Una na ring sinabi ni Miss Organization President Paula Shugart na walang kasamang Filipino judge upang maging patas ang laban para sa lahat ng mga kandidata. Dumating na rin kaninang umaga sa bansa si 2015 Miss USA Olivia Jordan na matalik na kaibigan ni reigning Miss Universe Pia Wurtzbach para mag-host sa digital media. At isa sa mga kumpirmadong performers na ang American rapper na si Florida. Mga host ng pageant na sina Steve Harvey at Ashley Graham darating din sa bansa ngayong linggo. Social media star Brett Manrock isa rin sa napili para mag-host ng red carpet at kinumpirma naman ito ni Bretman sa kanyang Instagram post. Ngayong gabi naman, isang national auction ang dadaluhan ng mga kandidata sa Conrad Hotel. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang ating balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Ang hinihintay ko sumali tong si Talia. Oo, susuportahan natin yan. Bata pa naman yan. Ako ang una nagsabi sa kanya, nung ko pa sinasabi sa kanya sumali siya. Wow! Hi! Diba? Kaya maraming salamat sa iyo, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.